Kasi pag may pera ka, dumami barkada ko, dyan ako napasok sa lahat ng klase ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, babae, lahat ng kasalanan sa akin po. Sabi ko nga noon, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos sa dami ng kasalanan ng nagawa ko, pero God is so good. Ako nga po ay anak ni Mandolpi. Pangatlo po ako. Sa first family po ako. Ang panganay kong kapatid, si Boy 1. Tatay siya ni Boy 2. Yung nasa bubble gang, pamangking ko po yun. Isa lang ang kapatid kong babae, si Sally. Pangatlo ako. Sumunod sa akin si Freddy, si Edgar, si Rolly. Yung dating nasa John and Marcia. 6 po kami magkakapatid. Pero nung tumagal, dumami po kami. Hindi naman po lihim yun. Kami po yung naging 17. Sa totoo, 18 pa nga. Kasi nag-adapt po si daddy ko at si Shasha. Nung sila na po kasi, akala nila hindi na magkaka-baby kasi medyo may edad na rin ang father ko at the time. Pero nagkaroon pa rin. So sa dugo, 17 po kami. May adopted na isa. 18 kami. Kasi yung adopted namin na yun, talagang parang kapatid na namin siya. No? Si Nicole yung si Nicole. Ang youngest si Sia, anak kay Shasha. And I remember, hindi na ako mahiya sa inyo, I belong to a broken family. Sa murang edad ko, 8 taon pa lang ako, hiwalay na aking mga magulang. Sino dito hiwalay ang magulang? Taas ang kamay. Sige, okay, mahiya. Sige, ulitin ko. Sino dito ang hiwalay ang magulang? Oh, yan. Sige, okay, mahiya. Okay lang yan. Kasi may mga bagay talaga pinihintulutan nga ng Lord. Pero sabi nga, mahiwalay na tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang tayo mahiwalay sa Diyos. Amen? Amen? Ako po, 8 taon. Nung bata po ako, gusto ko po talagang ipagyabang sa inyo to. Ako po, very close ako sa nanay ko. Ang daddy ko lagi nagsiselos yun. Naalala ko yung hanggang ngayon. Bata pa ako, lagi ko nadidinig sa tatay ko yun. Sabi, ikaw pa naman ang junior ko. Kasi mami ko yun pagka nasa kusina ang nanay ko, sigurado nasa kusina din ako, alalay ako ng nanay ko dahil love ko sobra ang mami ko. Kaya ako rin naging witness kung ba't sila maaga naghiwalay. Kasi alam niyo, pag nag-away na ang mami ko, daddy ko, takbo na kagad ako, nakahawak na ako sa hita ng nanay ko. Walang magawa, kundi umiyak lang na umiyak. Ang mami ko, laging may mga black and blue. Tapos one morning, nakita ko po ang mami ko kasi magdamag sila nag-away. Nakita ko mami ko tumatakbo, may daladalang gunting. Mahilig man na hinanay ko yung singer sewing machine na gano'n. No? May gunting yun na malalaki, yung itim pa nga yung gunting Nung tumatakbo nanay ko dala yung gunting, hinabol ko, nagkandado ng pinto. Siyempre kahit bata ako, inisip ko may gagawin ng mami ko. Kasi magdamag sila nag-aaway Tapos nung tinatawag ko, Mami, umiiyak ako. Wala, hindi na sumasagot. Puro iyak na lang ng nanay ko ang nadidinig ko. Siyempre, takot ako. Eksakto, dumating ang tatay ko. Pumaradang ganyan yung kotse sa garahe. Galing siya sa shooting Takbo kagad ako sa tatay ko. Sabi ko, Dad, nakita ko si Mami. Tumakbo doon sa kwarto niya. May dalang gunting, nagkandado. Siyempre, natakot ang tatay ko. Binuhat ako ng tatay ko. Punta kami doon sa kwarto. Pinwersa ng tatay ko yung pinto. Hanggang sa nabuksan niya. Nung mabuksan na, ayun na. Sila yung nagpang-agaw na, nagpambuno na doon sa gunting na dala ng nanay ko. Malaking babae po, mami ko. Malaking babae, nanay ko. Habang sila yung nagpapambuno, nag-aagawan, nagka-trauma din po ako, bata ako. 8 taon ako, nagka-trauma po ako. Gawa po ng, kaya ako po kasi yung bata na nakatayo doon sa pagitan ng nanay at ng tatay ko. No? Iyak na nakatingala habang sila nag-aagawan. Kaya ako nagka-trauma, alam niyo po yung gunting na yun, kita ko po ganyan, kumayod na ganito sa kamay ng mami kong ganon. Lumabas yung laman ng mami ko dito Ako po yung bata doon sa pagitan ng nanay at tatay ko. Ako po yung bata na tinatapunan ng dugo ng nanay ko. Ang dami kong dugo ng mami ko. Iyak na nakatingala. Tapos yung gunting pumasok sa katawan ng nanay ko.
Tinakbo namin ang mami ko sa ospital. Pero nung gumaling na mami ko, di na po siya nakatiis. Talagang tuluyan na po siya lumaya sa bahay namin. Pero sobra ko nga labang mami ko, hindi ko po iniwan ang nanay ko. Yung 5 kapatid ko, naiwan po lahat sa tatay ko. Ako lang po mag-isa kasama ng nanay ko. Dumalabas kami ng bahay, magkahawa kami ganyan. Hindi ko makalimutan yun. Iyak kami ng iyak pareho. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Nadala ko po ang nanay ko. Ang bahay po ni Dolphin, unang-unang nabili ng tatay ko, bahay sa La Loma. Doon po sa lugar na yun, 2 karasada ang pagitan sa bahay namin. May squatter area po doon. Marami akong kaibigan bata na tiga-squatter. Doon ako lagi nakikipaglaro. Doon ako sinusundo ng nanay ko kapag hapon na. Kaya sa paglalakad namin ng nanay ko, hindi ko namamalayan. Doon ko po nadala ang nanay ko. Doon sa squatter area na yan. At di ko namamalayan, doon na kami nakatira ng nanay ko sa isang maliit lang na kwarto, isang papag lang na halos kasya lang kami ng nanay ko. Sabi ng mga nakatira doon, pag naalala ko nag-uusap, di ba asawa ni Dolphy yan? O, sabi yung bata anak yan, sabi, bakit dito nakatira? Ang ganda-ganda ng bagong bahay ni Dolphy dyan. Ha? Dolphy na po tatay ko, every morning po, kasi doon po sa lugar ng squatter area na yun, nakikita ko nagkakagulo yung mga bata pag umaga. Yung pala doon binabaksak yung mga parindan dyaryo, mga periodiko. Di siya umangkat din ako. Nangangatok ng mga bahay-bahay. Para may pangkain lang kami ni mami ko. Ang mami ko po kasi artista rin po yun. Sa totoo lang, unang artista ang mami ko sa daddy ko. Ang father ko kasi magaling pong dancer yun eh. Mananayaw po ang tatay ko. Pero mami ko artista na. Nakatuklas sa nanay ko si Manuel Conde, si Juan Tamad. Sabi ko, mami, gusto ko makatulong sa'yo, sabi ko. Sabi ko, punta tayo sa kilala mo mga producer, sabi mo, mag-artista din ako. Siguro, simpatya o awa ng mga nakakakilala sa nanay ko, dahil balita naman na naghiwalay sila ng daddy ko, kinuha po ako. Marami pong production ko mo sa akin, kabi-kabila ang offer sa akin ng pelikula. Na-bless kami ng nanay ko. Nakalipat kami ng apartment, up and down. Nakapundar ng gamit, nakabili ng sasakyan. Bata pa ako. Bless kami ng mami ko. Pero nung time na kumikita na ako ng sarili ko, ako po, aminin ko siya. That time naman, ako po, lumalaki po akong rebelde sa daddy ko. Nagalit po ako sa father ko that time kasi ibang hindi man niya kami hanapin ni mami ko. Kumusta na yung mag-ina ko, kumakain pa kaya o buhay pa kaya sila, di ba? Pero in fairness naman kay Dolphy, mabait talaga ang tatay ko. Kahit sila hiwalay ni mami ko, yan, walang tigil yun. Talagang halos linggo-linggo nagpapadala ng pera sa amin ni mami ko. Ay para sa akin, di naman yung pera ng tatay ko ang kailangan ko. Ang hinahanap ko yung kalinga ng magulang ko. Yung pong kailangan ng mga anak, kalinga ng magulang. Nung may pera na ako, dumami naman ng barkada ko. Kasi pag may pera ka, madami kang barkada. Tama? Tama ba yun? Kalabitin mo yung katabi mo, tanong mo kung may pera siya. Di ba? Wala kang pera, ayoko sa'yo, di ba? Kasi pag may pera ka, dumami, barkada ko, dyan ako napasok sa lahat ng klase ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, babae, lahat ng kasalanan sa akin po. Sabi ko nga noon, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos sa dami ng kasalanan nagawa ko, pero God is so good. Dahil sabi ng Lord, kasimple naman daw ng dugo ang kasalanan natin, kaya niyang paputiin ito na parang yelong niebe. Amen?